For today's video guys, may kakalikutin tayo ngayon isang CPU. Bali DDR3 siya. Ang problema daw, sabi ng may-ari, namamatay ata. Parang namamatay ata yung pagkasabi sa akin. So check natin mamaya mga kalikot. Pero una muna natin gagawin guys, i-cleaning muna natin siya. Lalo na dito sa kanyang processor. Marami ng alikabok. So welcome ulit guys sa ating channel. Kapag bago ka pa lang, huwag niyo pong kalimutang i-subscribe ang ating channel at pahit na rin ng notification bell para updated tayo sa mga bagong ilalabas pa nating mga video. At saka huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. Bago natin simulan mga kalikot, mag-intro muna tayo. Huwag nyo lang pong gayahin na ganito yung gagawin natin. Para lang ito sa mga marunong lang talaga. Kasi baka mamaya guys, maaksidente natin na mabaluktot yung pin ng processor. Hindi siya advisable. Sa akin kasi kabisado ko na siya. Minsan nililinisan ko talaga yung mga pin ng processor kasi minsan nangingitim siya, lalo na kapag luma na or matagal nang ginagamit. Ayan o, parang lupa na. Natapos na natin siyang nalinisan mga kalikot. Try natin. I-plug na natin siya. I-power na natin. Ayan. Hindi siya nagpa-power. Try natin i-rekta na i-power. Wala pa rin siyang power. Hindi siya nagsiswitch. Palitan natin yung kanyang power supply. Bali pinalitan natin siya ng power supply. Baka may problema sa kanyang power supply. Try natin siya kung magkakaroon ng power. Tapos power na natin. Ayan, gumana yung ating power supply, pero yung kanyang CPU hindi gumagana, or hindi gumagana yung kanyang blower, pero nag-on yung ating power supply. Nilipat natin ng ibang terminal yung kanyang blower. Try ulit natin siya. Ayan, gumagana yung ating power supply, pero hindi gumagana itong kanyang blower. Mukhang may problema sa kanyang blower ng CPU. Ayan, mainit siya. Mukhang sira na itong kanyang blower mga kalikot. May nahanap tayo na okay yung kanyang fan. Pagpalitin na lang natin itong kanyang heatsink at saka itong lock nya. Mas malinis kasi itong isa yung dati. Na-try natin, okay itong kanyang fan. Power na natin. Ayan guys.
So may problema nga sa kanyang fan. Try natin yung sarili niyang PSU or power supply. Power na natin. Ayan, may problema rin sa kanyang power supply. Hindi niya ma-power yung kanyang motherboard. Sira din yung kanyang power supply. Ibalik ulit natin yung power supply na pinang-testing natin. Tapos check natin kung may display siya mga kalikot. Bali, kuha muna tayo ng ating monitor para ma-check natin kung may display siya. Test natin kung may display siya. Ayun, wala rin siyang display. Bakit? Try natin tanggalin yung kanyang memory. Tapos lagyan natin ng speaker para ma-check natin kung okay yung kanyang board. Kung magbibip siya. Ayan, try natin. Ayun, wala siyang beep or hindi tumutunog yung kanyang speaker. Mukhang may problema rin yung kanyang motherboard. Baklasin natin yung kanyang motherboard sa casing. Baka grounded siya. Grabe, sobrang dumi niya. Test ulit natin. Nabaklas na natin siya sa kanyang casing. So yan guys, nagbibip sound na siya. Lagay natin yung kanyang memory. Try ulit natin kung magdi-display. Parang hindi niya na-detect yung ating memory. Ilipat natin sa ibang slot. Try ulit natin. Same pa rin. Update ko kayo guys. I-troubleshoot ko muna siya. A few moments later. Pinalitan natin ng memory. Yan. Try natin. Bali ito guys, sa akin to gumagana talaga itong memory niya. Kaya testing din natin. So ganun pa rin. Beeping sound. Lagay natin dun sa kabilang slot. Try ulit natin. Nilipat natin siya sa kabilang slot. Ayun, ganun pa rin siya mga kalikot. Beeping sound. Try natin palitan ng processor. May processor naman tayong available doon. Mukhang nag-iitim na kasi yung mga pin niya mga kalikot. Ayan, maitim siya. Siguro matagal na stock na to. Ayan. Sabagay hindi kita kasi manipis lang yung kanyang pin. Try muna natin palitan. So ito na yung ipapalit natin. A4-6300. Yung sa kanya A6-5400. Mas mataas nga lang to. Pero try muna natin guys itong A4. Pwede naman yan sa E68 na board. Ikon muna natin. Linisin. Kasi na-stuck rin to eh.
Try natin to. Mas mababa nga lang to kasi E4 lang siya. Ito kasi sa kanya E6. Para ma-check lang natin. Yung mga pin kasi ng sa kanya nangingitim na. Kaya isa rin siguro yon. Kaya nga kinikilining ko ng ganito para matanggal yung mga na-stuck na dumi sa kanyang pin. Try na natin. Nakabit na natin yung kanyang processor. Ayun, hindi na siya nag-beeping sound. Nagkaroon na siya ng display. Ayan o. So mukhang may problema itong kanyang processor. Sayang. Dito kasi guys, kung makikita nyo, nangingitim na yung mga pin ng CPU nya or processor. Ayan o. Kaya ganon. So nung sinalpak natin yung sa atin, nagkaroon na siya ng display. Ayan o, ang daming itim mo. Hindi lang kasi kita kasi masyadong manipis yung kanyang pin. Pero ayan guys o. Ayan. Maitim na yan. Ayan o. So mukhang may problema rin itong kanyang CPU. So at least napag-display natin siya. Try natin ibalik itong kanyang dating memory. Check rin natin kung magdi-display itong dating memory nya. Power na natin. Hindi naman siya nag-beeping sound. So may display siya mga kalikot. Ayan o. So ibig sabihin okay yung kanyang memory. So dito nga nagkaroon ng problema sa kanyang processor. Bali kausapin muna natin yung may-ari nito. Pwede ko naman ibigay yung processor ko kasi marami naman akong processor na galing sa Pisonet. Hindi ko rin naman nagagamit. So ibibigay na lang natin sa kanya. Bahala na lang siya kung magbibigay siya para hindi na natin ibalik itong kanyang dating processor. Kaso nga lang mas bababa to. A4 kasi yung sa akin, bali sa kanya A6. Pero check rin natin kung may A6 pa tayo kasi marami akong stock dati, hindi ko lang alam kung saan ko nalagay. So may nahanap tayo kaso nga lang stock siya. Ayan o. Parang corroded na rin yung mga gilid niya. Pero sayang o. A6 7400 mas mataas to sana. Kaso lang marumi din. Pero try kong linisan tapos i-try natin sa board kung okay siya. Kaso ang dami ng corroded or nangingitim na yung pin niya. Try natin linisan, baka okay pa to. A few moments later. Sinubukan ko guys yung sa akin na A6 7400, hindi rin nag-display. Mas malala kasi yung dumi nito. Try kong linisin yung sa kanya kahit sa gilid-gilid lang, baka mapag-display pa natin. Para matanggal yung mga itim-itim. Sa gilid lang naman mga kalikot nangingitim yan kasi yun yung open. Lalo na kapag gumagana yung kanyang blower, yung alikabok pumupunta dito sa gilid, yung kabitan ng processor mismo, kaya nangingitim. Kapag no choice, pwede naman natin yan kuskusin mga kalikot para
lumabas lang yung pagka bronze niya. Tapos subukan natin mamaya guys. Try natin yung sa kanyang processor, yung dating processor niya. Try na natin yung dati niyang processor. Ayan, tumutunog talaga. Mukhang may problema nga itong kanyang processor. Balik ko na lang, ibigay ko na lang itong processor na to. A few moments later. Ayan, bibigay na lang natin yung processor natin, tapos pag-usapan na lang namin yung power supply kasi ang pinalitan natin guys yung kanyang processor at saka yung power supply kasi hindi nagpa-power yung kanyang power supply. Update ko kayo ulit mamaya mga kalikot, i-assemble ko lang siya sa kanyang casing. A few moments later. Try na natin siya mga kalikot, na-assemble na natin yung motherboard niya. Set up muna natin sa BIOS settings. Default muna natin. Try natin kung mag-boot sa kanyang operating system. Okay na lahat yung mga ginawa natin mga kalikot, na nag-display naman yung kanyang operating system, so okay naman. Ang mga pinalitan lang natin guys, yung kanyang processor kasi beeping sound siya, tumutunog. Tapos yung kanyang blower sa kanyang processor sira din. Tapos yung kanyang power supply, yan yung mga pinalitan natin mga kalikot. So ganun lang mga kalikot ang pag troubleshoot, step by step siya para makuha natin yung problema ng isang unit. So sana may natutunan kayo sa mga ginawa nating pag troubleshoot dito sa CPU na ginagawa natin. Maraming salamat guys sa panonood ng mga video natin. Kapag bago ka pa lang sa aking channel, huwag niyo pong kalimutang i-subscribe ang aking channel at pahit na rin ng notification bell para updated kayo sa mga video natin or sa mga bagong video natin. At saka huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So muli, hanggang dito na lang yung video natin. Maraming salamat. Ingat kayong lahat and God bless sa ating lahat mga kalikot. Bye bye.